Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. For today's video guys, kung nag-appear po ito sa inyong mga notifications sa inyong professional dashboard or sa inyong payout setting, kailangan nyo po itong i-update para makuha nyo yung sahod nyo or yung expected revenue dito kay Facebook. So, nag-appear po ito kapag meron tayong kailangang i-update, especially sa tax information, so W8BAN form. So, hindi siya nakumpleto, hindi siya na-send kaagad. So, nagbibigay si Facebook ng 3 to 6 months na kailangan natin itong i-update. Kapag hindi natin ito na-update, possible itong earnings natin na-generate within months or year, accumulation ng earnings natin, hindi na siya makukuha. Last June, June 2024, yung mga earnings mula ng June 2024 is hindi na siya nagiging not payable. Or hindi na siya payable, nagiging not payable na siya. Why? Kasi nga, merong mga creator na hindi na set up kaagad, mali yung mga details or input na kailangang ilagay, especially sa business type. And meron din ako nakikita ng mga creator na usually sa Middle East, nagkakaroon ng problem sa kanilang mga payout setting. I don't know kung nag-update si Facebook ng term and condition dun sa area or location or sa country. Nakita ko yung mga ibang creator sa Qatar, UAE, ano pa ba? Saudi, yan. Nagkaganito yung kanilang earnings. So nagkaroon ng update. So paano yung gagawin natin kapag ganito yung nag-appear? So I highly suggest mag-meta verified kayo. Kailangan nyo mag-request kay Facebook ng payout, bagong payout account na kailangan nyo i-fulfill para etong notifications na to is mawala. But again, dahil sa sobrang dami siguro nagme-message kay support, hindi talaga siya madali or hindi siya instant kahit meron kayo meta verification or meta verified batch. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung simple step paano nga ba natin to mapupulfill. So nag-ready na ako dito guys ng guide. Actually matagal na din to, share ko na lang din ulit sa inyo. So ito yung unang step. Kailangan nyo kagad siyang i-set up, but reminder, kailangan nyo mag-ready ng inyong bangko or PayPal na magre-receive ng inyong payout. So ang unang kailangan nyo gawin is set up your payout account. So i-ready nyo yung mga information, make it sure before nyo i-next or i-send, i-review nyo muna ulit. So once na-clinic na natin itong payout setup, ang next na po niyan, yung mga details na kailangan natin i-fulfill. Yung legal name. So, ano naman yan? Self-explanatory nito. Dito, guys, nagkakamali, guys, dito sa date of birth. Yung nalagay ko dito is July 12, which is ang birthday ko is August 12. So, double check nyo maigi yung inyong date of birth. Sa legal, yung mga maling input, napaka-importante niyan, Kasi nga, pag mali ang input nyo, nagkakaroon talaga ng problem sa sahod. I don't know kung bakit, Dahil siguro, sensitive yung mga details natin na kailangang i-verify ng bangko kung tugma. Kung may mga misspelling dito, possible, di ba, ma-hold or magiging failed yung status ng payout nyo. Kapag na-fulfill nyo na to, next naman, dito. Ang mga nakita ko na may mga problem, non-profit, nalagay nila is private corporation, tapos, yan, dalawa na yan. Pero ang dapat natin piliin dito, individual or sole proprietorship. So, yan yung piliin nyo, yun nasa may pinakataas. Okay, kapag napili nyo na, next country, again, click next. Ayan, so kailangan nyo maglagay dito ng tax identification. Sa mga wala pang tax number, pwede kayong kumuha sa online or pwede kayong pumunta sa inyong mga nearest BIR offices sa lugar nyo. So, kailangan natin to input dito. Next is phone number, email address, or Gmail. Yung email natin is napaka-importante nito. Kung ano yung nilagay mo dito,
dito si Facebook nagsisend ng notification ng invoice. Di ba yung iba wala kayong nare-receive? Kasi nga, iba sigurong email gamit nyo or hindi siya active. So make it sure kung mag-link kayo ng email, dapat active siya or may access kayo. Click nyo lang yung box or i-check nyo lang, then click next. Okay? So dito na tayo magli-link ng bangko. So itong example is Metrobank. Mga bangko na pwede pa kung magtatanong kayo. Ako, gamit kong bangko, AUB, BDO, Metrobank, PNB. Ayan, BPI may nakita ako na nakasahod. Gamit yung BPI. PayPal, may nakita na din ako. But again, make it sure no, na yung bangko o yung mga payout account nyo is nakaka-receive na international payment or remittance. Kasi merong mga bangko na hindi nila inaalaw mag-receive yung inyong account kung hindi siya pwede. So, alam ko, i-discuss na lang sa inyo ng mga bangko kung saan kayo kukuha. Pero kung tatanungin niyo ako, AUB, pwede. Kung wala naman kayong mga ID, meron tayong mga digital wallet like Hello Money. Yan yung gamit ko. Ano pa ba? Alam ko, ibang bangko na may mga connected e-wallet, hindi ko pa natatry. Pero yung AUB, natry ko na. So, sa AUB Hello Money, kailangan mo lang doon verification, KYC. So, no need mo nang pumunta sa bangko kasi nga, mabe-verify ka gamit yung ID. So, yung mga primary ID like driver's license, UMID ID, yun yung merong limit na 200,000. Okay? Sa mga secondary ID like yung TIN, PhilHealth, yung mga secondary, ano lang ang limit yan? 50,000. So, yun. I-download nyo na lang sa Play Store yung Hello Money app. So, yun. Then next, kapag nakapaglagay na kayo ng inyong bangko, make it sure tama yung SWIFT code. So, pag-usapan natin, ano nga ba yung pipiliin natin kapag maglalagay tayo ng bangko. May tatlong option. Pwede pong bank transfer, wire transfer, tapos PayPal. Kung yung sahod nyo po ay nasa below $100, pwede kayong mag-link ng bangko, i-click nyo yung bank transfer. Kapag naman matataas, ang gagawin nyo na dyan, wire transfer na siya. Okay, so ano yung difference ng dalawa? Sa bank transfer, automatic yun, mapupunta na kagad sa local bank. Hindi na kailangan ng approval, parang ganun, kasi mas mabilis siya compare sa wire transfer na tumatagal siya bago ma-receive. Di ba ang status na is paid? Kapag wire transfer, tumatagal siya guys ng 5 to 7 business days. For example, na-paid siya ng 23, so bilang kayo ng 5 business days, not include yung mga holidays. So, ganun. Kapag bank transfer, ano lang, 3 days. Sa PayPal, mas mabilis. Yan. Kung verified yung PayPal nyo. So, paano malalaman verified yung PayPal? Dapat may nakalink na card tsaka bangko. So, yun. I-check nyo na lang yung inyong mga PayPal kung fully verified. Kasi po, pag hindi siya fully verified, minsan ino-hold ni PayPal yung ating mga payment dun sa PayPal mismo. Nagkakaroon siya ng permanent limited. So, meron kayong 180 days bago malabas yung pera. So, ganun katagal minsan sa PayPal. Okay? Next. Ayan, click nyo lang yung link your payout. So, maglo-loading lang yan, guys. I-wait nyo lang and make it sure stable Wi-Fi connection or data. Ito yung pinaka-importante, yung tax information. So, kailangan nyo i-add yung tax information. Click nyo lang ito. Add tax info. Kailangan nyo lang i-approve yung login sa inyong mga devices. Kung naka-mobile phone kayo, Android, iOS, kailangan nyo i-approve yung inyong login. Next naman, click nyo approve. And then, mapoproceed kayo ulit dito sa may TIN verification. Ilagay nyo lang po yan, yung mga hinihingin details. Dito, hindi ko na nilagay yung 3 0, pero depende sa inyo, lagay nyo din. Sa BAT, GST, registration number is optional. Huwag nyo nang lagyan yan. Kasi pag nilagyan nyo yan, lalong tatagal yung verification. Kapag nilagyan nyo itong BAT GST registration number. Kumbaga, ina-approve pa yan.
Kapag nilagyan nyo yan, guys, tatagal po yan. I highly suggest huwag nyo na itong lagyan. Ito. Yan, yung BAT GST. And then, click login kapag may na-receive kayo ng OTP sa inyong text or email. Approve nyo lang ulit. Ayan. So, nandito na tayo sa tax information. I-continue nyo lang yan. So, dito yung classification, again, individual. Yung question number 2, are you US citizen? Siyempre, kung nasa Pilipinas ka, hindi. The answer is no. Ayan, no ilalagay mo dyan. Next is, are you acting as intermediary agent or third person na magre-receive ng sahod? Kung kayo po ay magulang at yung may-ari ng account nyo is bata, so pwede nyo ilagay yung yes. Pero I suggest no na lang kung yung bangko nyo naman is sa inyo nakapangalan. Okay? Sa identification number, kailangan pa rin nating i-fill or ilagay yung ating details, full name, included yung mga suffix or yung junior, yung mga the third, yung mga ganyan. Ilagay nyo. Kung ano yung nasa ID nyo, nagre-represent ng full details nyo, ilagay nyo dito. Then, again, country, siyempre, Philippines. And then, i-check nyo lang to, I have a non-US TIN. Kapag ito po yung pinili natin, ibig sabihin, hindi tayo kakaltasan ni Facebook ng 30% tax. Okay? So, kapag naman ito yung pinili nyo, I have a US TIN, automatic yan, meron kayong 30% tax deduction sa net revenue nyo dito kay Facebook. So, nagtataka kayo, bakit kinaltasan ako ng 30% ni Facebook? So, dahil po dito yon sa tax identification. Okay? Okay, excuse me. Next. Full name ulit. Then, kapag okay na, next mo ulit siya. Again, enter nyo ulit yung mga details nyo dito sa tax information or sa W8BN form, yung address, yung city, yung state, yung zip code. Kapag okay na, click next. Kapag na okay nyo na, nandito na tayo sa malapit na. Ayan. So, sabi dito, location or lugar kung saan nyo pine-perform yung pagiging content creator. So, 0% of service will be physically performed inside the United States. So, 0%. Ibig sabihin, ito pipiliin natin. Okay, 0%. Hindi tayo nagko-content sa US. Ayan. Or yung pangalawa, sa US kayo nagko-content. O pangatlo, sa US and Philippines. So, ang sasagot nyo lang dito, 0%. Okay? Kasi nga, kapag ito din yung pinili nyo, possible, may mga tax deduction din yan. Diba? Under law ng US. Pero, di ko na-explain yun. Di naman ako expert sa mga tax details. Pero parang ganun yun. Okay? Next natin, i-check nyo lang yung box. I consent to provide electronic signature. Yung electronic signature po, hindi po kayo pipirma gamit yung pen. Ito po is full name lang siya. Okay? So, dito nyo ilalagay yung full name nyo. Ayan, signature, type your full name, full details. And then, i-check nyo lang itong box. Makikita nyo din dito kung anong date nyo pinil out or in-accomplish itong form na ito. Kapag okay na, review and submit. Ayan. So, basahin nyo muna yung reference ID. Pwede nyo screenshot para may reference kayo. In case lang nahanapin ni Facebook. 'Di ba? So, kapag okay na, mag-a-appear po dito, United States. Tama po yan. Your tax information is complete. Makikita nyo dito yung inyong legal name, yung tax identification or non-US tax TIN, address, and yung form na W8BAN. So, kapag nakita nyo to guys, yung may check na to, chinek ko to kasi I want paperless delivery. Yung delivery po, yan po yung tax invoice na pinapadala sa bahay nyo. So, kung ayaw nyo naman makareceive ng mga ganon, i-check nyo siya. Pero kung hindi nyo siya i-check, baka magulat kayo, may dadating dyan na mga form regarding sa tax. So, eto po yun. Okay? So, next. Kapag okay na, add your tax info, then tapos na siya. Ganyan lang po. Kapag okay na at nag-loading na,
Wait nyo lang yan mga 3 to 5 minutes. Then, punta na kayo sa inyong Facebook. No? Punta kayo sa inyong professional dashboard. And then, i-click nyo dito guys yung payout. And then, makikita nyo na guys dito yung mga payout accounts. Ayan po yun. Kapag na-fulfill nyo na siya. Okay, makikita nyo din yung full name nyo, then yung payout account number. So, ayan siya. So, yan guys. So, maraming salamat. Thank you so much for watching. And kung nakatulong itong video na to, please pa-share, pa-like, and pa-subscribe naman sa ating YouTube channel para kapag mayroong mga ganitong update, manonotify po kayo kagad. See you again sa next video. Bye-bye!